So imagine, 1,228 years ang milagway from the time of our Lord Jesus Christ, usapan ni nabahin into chapters. At iswa taas na kay bungot na si Archbishop Stephen Langton. Kaya imagine, whole Bible gibasa, unya i-divide into chapters. Na nabay dili Katoliko anong panahon na wala pa. Ano yung naunao na to? Kamo, yahay mo kay karon ba? Kay, muadto lang mo sa Bible store, kapalit na mo. Sa unang Katoliko, pwede kaguag bahin na ito chapters. Nalamatay. Tagas kay mga bungot. Imagine, muhawa lang diya umusiyang, muhawa lang mukaon, ang kinatulgan tagalas 12 gabi, halos aron lang mabahin ito chapters, aron sayon pagbasa. Kano sa man nagibahin ito chapter and verses, human mo labay from the time of Lord Jesus Christ, ang 1,527 years, imagine, 1,527 katuig, usa na po ninabahin into verses. Unya, sayon no, ninyo attack ang Katoliko. Dawat limpyo naman mo mga brothers. Dawat limpyo na mo. Kinsa man good mo. Sorry kayo ha, sorry kayo producing the torch. Kinsa man good mo nga musupak sa gitukod ni Lord Jesus. Kinsa man mo nga musupak sa gitukod. Ang nakalindot na bagi kay brothers, kung dili mo magbago, hurot yun mo ka impyerno base sa nasulat sa Bible. Ato basahon ha? Base sa nasulat, dili na judgment ha? Ato basahon. May nalang basing na ay wala kakat-on ninyo, magkakat-on mo ani karon. Deuteronomio 17:12. Unsay gingon din eh? Unsay gingon? Kinsa katong dili mo tuman sa maghukom o sa pare nga ato adidto, kinahanglan patyon kanang tawana. Unang tuon yun. Muna ako mga igsoon, mga brothers diha, gihurot na ako nigbasa. Kay galibong ko sa una, ano ba din simbang Katoliko giatak man eh? Gihurot ko nigbasa. Unyang Catechism of the Catholic Church, nga mo ang Magisterium of the Church founded by Lord Jesus Christ, gihurot po na ako na to make sure na ang akong teaching, pagpanudlo, pagpalipod sa simbahan, inline yun sa gitudlo sa simbahan. Ang pwede na, pero siya, napatoy isa nga imong gikuan ganiha. Sige, kalimot ng kuwan to isa. Lantugi! Pero yan namang gibasa. Pero ato basahon mga igsoon nga si San Pablo, nakiglantugi yun. Okay, so nakiglantugi siya. Pero imo namang giingon din na ganiha nga, ang gidili nga lantugi lang mo ay, ang binuang nga lantugi lang. Pero ako sa ni basahon no, ha? Nga si San Pablo, after ane, pwede na kamungutana. Nga si San Pablo, okay, salamat kayo. Sorry kay brada, aning ubang mga CFD nga muingok pastorotoy. Kasayloon na lang to sila. Pero bintahan na lang to sila kay naas kabatoran. Tamo kay sayop manginang inyo. Joke lang. Atong basahon din eh, kanang nakiglantugi diya sa plaza. Kay plaza biyan eh. Atong mo dito basahon. Si San Pablo ba nakiglantugi diya sa plaza? Okay. Buhat 17. Dara. Busa dito sa sinaguga, nakiglantugi siya sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga mahiagi sa plaza matag adlaw. Muling gatas plaza ron. So, pangtana brother, no? So, mo to akong clarification kaganina, yan gi-explain. So, mora to mga kaigsunan. Diri na lang ko kaya magikuha iyang Biblia, diri na lang ko. Okay. Ako rin gamiton ang katong malamog pagdahot kay para sa mga maminaw maka-analyze po sila. Okay. Balik ko na po. Dito na po sa Matthew chapter 5 verse 22. Kapan? Okay. San Mateo Kapitulo 5, versikulo 22. Apan, sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isigkataw dadon ngadto sa hukmanan. Og ang maghingilag wanggol, hingalag yapon di simuha. Manghingalag. Oh, manghingalag. Okay. Manghingalag wanggol. Diri sa Bisaya nga termino wanggol.
Opo. Sa iyang isig kataw, talaron ngadto sa labawng hukmanan. Sa ading nga termino, Sanhedrin, mga kadagpuan sa mga Hudiyo kaniadto, mga council. O bisang kinsa nga moingon nga buang sa iyang isig kataw, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Kung imuhang basahon, atong basahon, mo na delikado kaayo nga Biblia ay kanang mga bersikulo kay kung moingon ka og buang, ang termino diri mga kaigsuonan buang. So ang pagmuingon kag buang sa imong isig kataw, lagmit nga mahiagom ka sa kalayog impierno. Sama sa imong giingon ka ganina nga imong nabasa tibok Biblia, mismo si Jesus miingon nga ang muingon og buang mismo si Jesus nga inyong founder nga pag muingon kag buang sa imong isig kataw, lagmit nga mahiyagong ka sa kalayog impierno. Okay. Pangutana sa Lucas chapter 12, ako sang basahon. Naman diri ang pangutana. Sige. Sa Lucas chapter 12 verse 20. Ako na sir. Ako basa. Lucas chapter 12 verse 20. Balik ko na ako sa Matthew chapter 5 verse 22. Amo ingon lagi og buang ka aron klarohon. Okay. According sa chapter 12 verse 20 sa Lucas, akong basahon. Apan ang Dios miingon kaniya, "O buang, niini gayong gabiuna ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni ining tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon." So, ang Dios, mismo si Jesus miingon og buang, pero siya miingon sa Matthew chapter 5 verse 22 nga ayaw pag-ingon og buang sa imong isig kataw, lagmit nga ikaw mahigom sa kalayog impierno. Isa. Lucas chapter 24. Same na statement ako ang basahon. Ipangutana na unsa problema dito. Ako sa basahon lagi sa 24. Ako sa kumanan. Ako sa kumanan. Okay, 24. So, Okay, sige ako na lang klarohon kay padalion man gid ko. Ang ako alang mga kaigsuonan, klarohon ang bersikulo. Kay anak man siya nga iyang gitun-an ang tibok Biblia. So akong klarohon ang mga bersikulo nga gisulat nila diha. So mo ni, pangutanan ako. Mismo man si Jesus miingon nga ayaw pag-ingon og buang sa imong isig kataw, lagmit nga mahiyagom ka sa kalayog impierno. Ngano man nga sa Lucas chapter 12 verse 20, mismo man si Jesus miingon og buang. Sa chapter 24 verse 25, miingon po siya og buang katong nagpakita siya sa iyang duha ka tinun-an pagabanhaw niya. Og sa Roma chapter 1 verse 22, miingon si Apostol Pablo nga apostoles ni Jesus nga miingon po mga buang-buang. Og sunod, Santiago chapter 2 verse 20, miingon po si Santiago pagkabuang gayod. Now, pangutana, kinsa man ang mali nila? O si Jesus, mali ba ang iyang giingon dito sa Lucas chapter 12 o chapter 24 nga siya man mismo miingon og buang? Kabalo ba ka sa buot ipasabot ato? Very good question. Kung daghan yung nangalibog ana hinungdan na mibulang sa simbang Katoliko. Mga igsoon, nabay mali sa iyang gibasa ang tubag wala. Unsa man day atong usay na sabton. Remember na si Lord Jesus ang mga apostoles mingon pagkabuang ninyo. Pero nga nung mingon man siya ang maghingalag kwanggol sa iya sa tataog buang ma-impierno. Muna bantayan ng ayo nato. Now, so si Lord Jesus mingon siya nga ang muhingalan og kwanggol ngadto sa isig katawo buang ma-impierno tungod kay wala tay katungod mo sultihan na first reason. Ano man, wala bang kakaswito sa kinatibukan niyang kinabuhi. So, nag-judge ka niya. Second reason, kung musulti kag buang tungod sa iyang attitude o tawhanong mga butang nga iyang nahimo, mali na.
Pero muingon kag buang kay nanudlo siya sayop against sa teaching sa mga apostoles, tama na. Muna bantayan na to. Nga naman, ang Bible mga ison basahon og sabton and refer to the church founded by Lord Jesus Christ in order to understand the whole scripture. Ato basahon ha? Jes 25-26. Unya minulang usa ka magtutudlo sa balawon og bisulay pagbitik kang Hesus nangutana siya. Magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giingon sa manimo kini pagsabuot. So sabton. Tungod diyan na unsa may gitudlo ni San Pablo rather. Sabton bagid ang Biblia. Atong basahon mga ison ang buhat. 15:27. Busa among ipadala kaniyo si Judas ug si Silas nga mo'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. So isaysay sa. No, mingo si Lord Jesus ang maghingalan ng kwangkul ug buang maimperno. Unsa may ipasabot nga si St. James mingon man pagkabuang gayud ninyo. Si San Pablo mingon mga buang. So ako malikon kung mingon kag buang tungod kay nagsulti siyang sakit against nimo, nakasala ka. Dili nga pwede. Pero muingon kag buang kay nanudlo siya nga dili Dios, pwede na. Mo na ipasabot sa bilang kasulatan. Nganuman kay ang Dios stricto og maluluyon. Once nga manudlo ka og mali, buang yun ang address nimo. Pero muingon lang kag muingon kag buang kay iya kang gikasab-an, dako kag tulubagon sa Ginoo ana. Nawato basahon na nga ang Diyos stricto og maluluyon. Kunay bantayan yun nato. Roma 11:21-22. Dara. Makita na to din ang pagkamaluluyon o pagka-stricto sa Diyos. Stricto siya ni atong nangapukan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka siyang kaluoy. Kay kung dili, potlon ka usab. So ang tubag bro, kung muhingalan kag buang kay gikawatan ka niyag manok, manubag ka sa Ginoo na. May pirno po ka diya, apil tong nangawat, parihas mo. Pero mo ingalag kag buang kay nanudlo ka again sa gitudlo ni Lord Jesus, tama na, gi-explain na. So walay mali sa duha, sabton lang. Ang mali kamo kay protestante naman mo bro, sa luad yung po diya bro. No? Kay usa ra magitinuod, usa ra gitinuod. So napakay follow-up question. Okay. Pwede pa bro, mo follow-up siya bro. Okay. Niingon man ka ganina nga pwede, asa pod mabasa nga pwede mo ingon og buang. Pwede makahatag ka og kanang bersikulo, kapitulo para pod masayod pod ang tanan pod. Ato si St. James kung wingalan nganong gisulti na nila atong sabton nganong mingon si St. James pagkabuang gayud ninyo. Ako nabasa na Santiago 2. Nganong mingon sa ani pagkabuang nga mingon naman si Lord Jesus apostol biya siya. Ya mingon si Lord Jesus ang mangalag buang maimperno. Santiago 2:20. Buang kinahanglan ka ba bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Si San Pablo, San Santiago. So ang tupag nga ayaw na pangita og naa gitugot ba mismo si St. James. No, mo na bro. So sabton man ang Bible. So kung dili na to sabton, nagka-contradict si Lord Jesus o ang iyang 12 apostoles. Nya di man na mahitabo nga magka-contradict sila. Therefore, ang husay kung muingalan kag buang kay gilibak kaniya, muingalan kag kwanggol kay gilibak ka, maimpirno ka, apil to siya. Pero muingalan kag kwanggol buang kay miingon ka nga si Lord Jesus dili Dios, dili na sala. Kay mismo gipayag sa Dios. So manay bantayan ito bro. Okay, another question to bro. Sige bro. Okay, palot. Ingon man siya nga sabton daw. So mangutana ko, kasabot ba ka sa katong sa Mateo, original nga pinulungan sa buang o sa Lucas chapter 12 o verse chapter 24. Kabalo ba ka sa pulong nga original nga pulong sa buang dito sa Mateo o sa Lucas? Kabalo or wala? Kung mag-isgot kang original, wala ko magtuon na. Pero dili na ko sa translation. O unsa nang gihubad og buang,
wala ko mutuki ana. Pero ano mangita pa magkasaglik nga klaro naman na din sa translation nga buang. Imo lang yung kutkoton o nakabalo, nagtuon ba ang tao? Dili na mao. Ang Griego, gitranslate sa Latin. Ang Latin, gitranslate sa English. Ang English, gitranslate sa Bisaya. Ang unang translation, Latin. Ang King James Version, mini man ang translation ng King James. Hari naman na sa England ang nagsugo ana, wa mo kabalo kinsa si King James. Si King James hari na sa England, anak na ni King Henry VIII. Si King Henry VIII, founder of Pondok, gitawag niya Anglican Church. So, lalong musandig man ka ni King James na protestante na mato sila kay miyawa, mato sila katoliko. Ayaw sandig nila. Pero kung mo gamit kang King James, ano mo gamit magkamadili, magkamembro sa ilahang Pondok? Okay. Sige. So, pero nga po ilaing mangutan, pwede po. Pero napa kayo follow up, bro? Napa? Okay. Napa, wala na kayo pangutana? Isog na kayo, ikaw ba niya gusto po mangutana? Ikaw mo yung line speaker. So, napa kayo question? Okay. Di mingon magud sa kaganina nga iyang gitun-an subusan ng utana ko sa original nga pinulungan sa Mateo chapter 5 verse 22 o sa Lucas chapter 12 o chapter 24. Kay ang original nga pinulungan sa old is Hebrew, sa new is sa Greek. Busa ng utana ko sa iya ha, iyabang gitun-an ang original nga pinulungan sa Hebrew o sa Greek. So miingon siya nga dili na kailangan kay na may Bisaya pero miingon sa kaganina nga iyang natun-an. So mura to akong pangutana nga wala man nimo matun-an. Okay ra, mura man to ako. Sir, mura to ang purpose ng utana ra ko. Babad kayo bro ha? So ang akong giingon nga natun-an kaning Bible nga Bisaya na wala ko magtuki sa kwan. Ya, salamat kayo. Thank you very much. Ya, sorry jud kayo po. Sorry jud. No? Good. Okay. So, tiwaso ni bro. Brother, sorry jud kayo po sa luwa jud mi, pero amo man jud i-promote ang tinuod, no? Kay sa natad sa pagtuon sayop maging ang inyo kay protestante naman mo